Noong September 2023, itinayo namin na 5 kami na magkakaibigan, si Satoshi, Justin Roy, si Gan, at saka si Patrick Benitez. Nagkaroon ng interes si Satoshi sa breeding ng Thailand at Vietnam. Ngayon, pinag-aralan namin kung paano ang breeding at process sa pagbibreed ng flower horn. At nag-research kami ng mga genes sa Thailand at Vietnam kung ano yung mga magagandang genes na i-breed dito sa Pinas. Na kung kaya ng ibang bansa, kaya din natin dito sa lokal. Nagkaroon kami ng interest sa flower horn kasi yung lifespan nila natagal. Hindi katulad ng mga small breed na yung madalas like betta fish, 1 year lang tinatagal. Ano lang, swerte ka pa kung tumagal ng 1 year yung lifespan ng betta fish mo. At saka, ang betta fish naman, hindi siya well-maintained but ang market niya bagsak na. Hindi katulad ng flower horn na habang tumatagal, habang tumatanda, nataas ang value. Dito sa Pilipinas, ang nagpa-price range ang flower horn ay depende sa seller. Kung magkano yung presyo ng seller, kailangan mo respetuhin yun. Kung isda ko yun, ako magpepresyo. Hindi walang mahal, walang mura. Depende na lang sa'yo yun. At sa amin, sa Rosamias Flower Horn Farm, starting namin dito is 500. Tapos ang pinakamahal ay nagre-range ng 45K. Nagbabago ang presyo dahil sa mga grades. Meron tayong tinatawag na potential grade sa flower horn, show potential, pet shop grade, tsaka show grade. Depende yun sa grade. Kunyari, katulad na lang ng pet shop. Minsan, nagbebenta kami ng 300 pesos lang sa pet shop grade. Pag binabagsak namin sa mga pet shop, 300. Tapos yung mga retailer lang, mga buyer namin, 500 each. Tumataas siya dahil yung isda, habang tumatagal, habang tumatanda, nagiging maganda yung isda. Nagiging maganda yung outcome ng pag-groom mo, yung mga pagod mo, kaya nagtataas yung price niya. Dito sa Rosamias, meron kaming mga breeding ng Kampha, Zenzu, at saka KZZ. Sa una pa lang, sa Kampha is Apollo at saka Apopis. Ang traits ng Apollo is monster cook, fry pa lang naulo na sila. Tapos sa color, okay din. Ngayon sa Apopis, finage, cook and color, and pearl pattern. Sa KZZ naman, Red Viper. Ang Red Viper is yun yung mga redness namin na tumatak sa mga tao. Tapos ang tsaka Zephyrus. Zephyrus is yung mga mako-color talaga, nagtututone. Two-tone o dalawang kulay. Tapos sa ZZ, yung Mariposa, yung mga monster cook namin na redness, mapupula talaga at saka grabe yung mga ulo na lumalaki. Usually, kumukuha yung mga breeder is yung sa Thailand kasi magagaling sila magpa-stable ng linyada nila or genes. Ang gustong-gusto na flower horn dito na breed namin is sa mga buyer ay yung Apollo. Dahil yung Apollo namin ay, yung parents nun, kami lang ang meron dito sa Pinas. At saka ang genes niya hindi makukunat pauluhin. Ngayon, yung Apollo namin, kahit mga 3 months pa lang, umuulo na, 2 to 3 months na ulo na siya. Tsaka yung pearl pattern, magaganda yun. Sumasali kami sa show, sa flower na ay mga napanalunan namin, mga best in pearl, category champion, first runner-up, second runner-up. At saka, ang experience sa actual show, masaya kasi marami kang magiging kaibigan sa actual show. Kasi unlike sa online show, hindi kayo magkakakilala, hindi kayo makapag-interact or communicate. Siguro ang tips ko sa nagbabalak magnegosyo ng flower horn ay pag-aralan nyo mabuti kung paano mag-alaga ng flower horn. Kasi hindi madali mag-alaga ng flower horn. Tulad na lamang ng maraming sakit kasi ang flower horn. Pag hindi mo alam yung paano gamutin ang flower horn ay namamatay sila.
Katulad na lamang ng mga nauusong sakit ngayon, mainit at saka naulan sa gabi, ganun. Nagkakaroon sila ng white spot. Pag hindi mo alam gamitin yon, yung paano gamitin yung gamot, namamatay ang isa.